Yung ating mga kasangbahayan, no? I mean, how would they know if it's just an allergic reaction ba? Or, okay, like kanina na-mention nyo about the flu, or, and then, or pagka ito ay isang allergic rhinitis na, how do they discern it? Okay, sa mga taong may known na allergic rhinitis na, no? Kung gusto mong malaman kung ito ay rhinitis pa rin or iba na, no? Of course, pag may allergic rhinitis ka at ang nakainom ka na ng mga gamot mo na anti-allergy, no? Nasal spray or oral antihistamine, and yet, hindi pa rin siya nawawala, and lalo na kung iba na. Pag allergic rhinitis kasi, ang sipon mo usually clear siya, watery. But later on, kung ang iyong sipon as nagiging iba na ang kulay, foul smelling na, no? May kasamang paglalagnat, tapos may kasamang pain here, no? Yung sinusitis. Then, ibig sabihin nun, you might be suffering a complicated infection na, no, aside from the allergic rhinitis. I see. So baka it's an infection na. So secondary bacterial infection. Okay, and you mentioned about complications. So apart from that, what other complications that are possible, okay, from an attack of allergic rhinitis had it not been controlled? Ang pinakamadalas na nakikita ko sa clinic na complications ng allergic rhinitis is the development of chronic cough din, no? Yung chronic ay yung ubo na matagal nang hindi nawawala, more than 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks na even despite pag-work up for possible infection na cause ng matagal na ubo, is wala pa rin makita, no? Ito yung mga pasyenteng lagi lang parang ang kati-kati ng lalamunan, no? It's because yung sipon, yung ibang pasyente kasi lalo na sa adult, hindi na common yung runny nose talaga sila, kundi yung tinatawag namin post-nasal drip, no? Yung sipon is doon na lang nalalaglag sa likod ng lalamunan, and that sipon would cause actually yung matagal na pag-uubo na parang ang kati-kati, no? Parang kahit magsalita ka lang, mauubo ka na. I see. Okay.